What's up mga kariyan? Good afternoon sa inyo lahat at as you can see nakabukas yung ating NMAX ngayon. So naka 1 week na kasi lilinisin natin and then meron tayong modification na gagawin ngayon dahil hindi pa tayo satisfied doon sa takbo niya. Medyo malambot pa rin, malamya. So ngayon ay nag-order tayo dahil wala kay boss, umorder na lang ako sa online. Ayan, kung order ako ng 1,200 RPM na sun. Ito kasi ang gusto ko talagang spring na clutch spring at saka center spring eh. Medyo mahal kasi yung JBT, maganda rin sana yung JBT. So online ko to kinuha kasi kay boss, puro 1,000 lang. So ayan, kinuha tayo ng 1,000 clutch spring, 1,200 pala. Tapos 1,200 na center spring. So gagawin nating 1,200 yung mga springs niyan. Pero hindi na natin babaguhin yung bola. So 10-11 pa rin yung set ng bola. Dito lang tayo magbabago. So baklasin natin. So yun yung bill natin. Saka na lang tayo mag 2DP na belt kapag naka half shave na torque na tayo. So nag-iipon lang ako ng pambili para makabili tayo. Papalitan natin to. Ito pala yung kalahati. Baklasin natin. So ito sun para makita natin kung magiging maganda ang kanyang performance yan. So ito talaga pinaglaanan ko na to. So talagang inano ko na to, binajitan ko na to mga kaduit para maganda yung mas may gigil ba. May ubo pa tayo. So lalagay muna natin dito. Once na nanawa na tayo, pwede natin ibalik sa 1,000. So medyo malakas kasi sa gasto eh pagka ganito. Okay, so lagay natin yung sun na 1,200 RPM. Tingnan ko nga yung pagkakaiba niya. Kung malaki ba yung pagkakaiba. Halos hindi masyadong maramdaman. Siguro mayroon man, konti lang. Pero okay pa rin yan, may epekto pa rin yan sa takbo. Si Joben, si parts natin, yun sa kanya stock pulisit. Naka ano rin pala siya, naka pulisit na rin pala siya ng avocado itik. So ang ginawa niya, pinasit niya sa akin 1,200. Nahihinaan din siya sa 1,000, nalalamian din siya. So sabi niya sa akin mas maganda rin daw sa mga overtaking yung 1,2.
So hindi pa kasi natin nasubukan dito sa NMAX natin eh. So nakasubok tayo sa ano natin, sa ating Mio. So dito subukan natin ngayon. Yung palang lining natin ay JBT. So hindi ko may suggest na ganitong lining ang bilhin nyo. Madragging siya kung kayo ay hindi masyadong marunong mag-maintenance. Wag to. Magsan na lang kayo sun. Maganda pa yung lining ng sun. So ito yung ating spring 1200 din. Ito ilalagay natin. Kasi ang sun hindi nagdadrag talaga. Madalang. Hindi masyadong madragging. Itong JBT grabe, lalo pag stock na set ang lalagyan nyo, lakas ng dragging, sobra. Hindi siya advisable sa mga hindi marunong mag maintenance. So itong ganito kasi once na nag dragging na, kailangan nyo linisan para mas maganda, para mawala yung dragging. So 1, 2. Tingnan natin yan. Bigyan ng hilig yan. Bigyan ng hilig. So after nito mga kalit, magbubuo tayo ng clearance ng wave. So sisit na natin bukas yung wave kapag wala tayong customer na marami. So wala kasi nagpa-schedule bukas maliban sa isa lang. Kaya kung sakaling walang dumating na customer naman, sisit natin yung wave natin. Para magamit na natin talaga yun. Okay, so yan na. So isprayan ko lang ng CBT to para mawala yung dulas. Saka ito. So hindi naman siya nagda-dragging. Nagda-dragging siya kapag mainit na. Halimbawa sa traffic. Pero yung sabihin mo na dragging pagka umaga, pagka wala naman siya. Wala siyang dragging. Basta sa lang, sa traffican lang pagka uminit na siya. Halimbawa, matagal na usad pagong. Yan, nagda-dragging siya. So naka 1 ton na tayo, 10-11 na bola. Iniipunan ko rin yung half shave siguro pagka medyo nakaipon-ipon tayo. Bili tayo ng RS8 na half shave torque drive. Tapos palit na rin tayo ng sun na lining. So gamitin ko lang muna ito ngayon kasamantala.
meron tayong ano, saan kasi medyo makapal pa yung lining nito eh. Pakita ko sa inyo yung lining. Kasi nga isang buwan ko pa lang nagagamit yan. Kapal pa niyan, grabing kapal pa niyan. Kapal pa niyan, halos kunti pa lang ang bawas. At saka matigas talaga ang lining ng JBT, napakatigas. Para silang katulad din ng RS8. So gusto kong mabuo na yung mga players ng Wave para makapaglinis ako sa shop, kasi halos isang taon nang napakadumi ng shop natin dahil sa dami ng piyesa na nakatambak. So yan, so yung palang ating CVT cover mamaya papakita natin pag kinabitan natin. Niretouch natin yung damage ng last week, kaya tinanggal din natin. So mamaya ipapakita natin pag kinabit natin. Pininturahan ko ng metallic silver na high temp. Okay? So mamaya na lang ipapakita natin pagkatapos natin yung patuyuin. Nandun sa ibabaw eh. Dito. Pininturahan ko eh. Okay, mamaya naman na mga kadayot yung ating nirepaint na ating crankcase cover. Ayan na. Kasi last time nung pininturahan natin ay natalisikan ng dumi. Last coating na natin sa top coat, pangatlong coating na biglang humangin ng napakalakas ay natalisikan ng dumi. Ayun, sira ang pintura. So nagkaroon ng dumi dito, tas doon, bago dito sa gitna na to, sa gilid. So nirepaint ulit natin para mas maganda. Ayan o. Ayan, kakabit na natin para makita natin yung itsura niya. Ayan, at dahil bumili tayo ng bagong trending na crankcase cover, ayan, kakabit natin dito sa ating bagong pintura rin na crankcase cover natin na pang dito. So yan, ikabit na natin para makita natin yung itsura, kung maganda ba talaga. Okay, so tapos lang natin pinturahan to. Tapos na, ganda oh. So mas gumanda ngayon dahil nga yung pintura natin ay wala nang mga dumi-dumi, wala nang tama. As you can see, metallic silver yung binanat nating pintura, kaya mas bumagay siya. So yun natin para matapos na tayo. Okay, natin ng buo. Yan, ayos na, nawala na yung tama doon, kaya lang nagkaroon na naman ng bakas ng daliri ko doon. Yan, hanip na yan, pero okay na rin, at least makinis na. Okay, so yun lang mga katuwit, at ayos na. Thank you very much po, God bless po sa inyong lahat. Yan, 1 to 1 to na yung spring natin dyan. Thank you.